Kasi marami po tayong naririnig, tumatahimik lang ako, marami tayong paratang naririnig. Nag-iba na ang banateros, tahimik na sila. Nung panahon ng kasagsagan ng pagbabanat kay Sarah, si Banat Bay nagtatampisaw sa snow. Iniwan sa ere si Sarah. Ganyan yung mga naririnig naming ganyan yung mga naririnig namin. So ako, alam niyo naman ako, hindi ako mahilig sa away vlogger, eh. Do'n ako sa issue, 'no. So may tahimik lang ako. Hindi ko sinasabing ako tama, at mali yung iba, hindi. Posible nga silang tama, akong mali, eh. Pero alam niyo kanya-kanya pong style. Kung gusto ni Banat Bay magtampisaw sa snow, ay hayaan niyo siya. Isang taon naman tatrabaho yung tao. Kung si Boss Dada TV gusto niyang magtampisaw sa motor niya, hayaan mo siya magtampisaw sa motor niya. Hmm, kanya-kanya po 'yan. Ah, at ang matinding narinig ko diyan, tingnan niyo, ang banateros hindi lang nila mabigla, pero uunti-untiin nila 'yan. Observe niyo, mamaya tinatawag na rin na Mangkanor si PRRD, na ganyan ang mga komentaryo na ano natin, eh. Binabanatan na si Sarah, ayan. Sa iba 'yan nakasuporta. Well, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Babalik po ako do'n sa sinabi ko kanina sa DDS, ebidensya. Hindi ko na po ipagtatanggol yung sarili namin, hindi ko na po, basta hihingi kayong ebidensya. At lagi ang papaniwalaan niyo ay hindi bunganga, gawa. So tama, sabi nila 'di ba? Tingnan niyo, uunti-untiin nilang iiwan si PRRD. Uunti-unti nilang iiwan si Sarah. Anong sagot mo, Coach Ollie? Ebidensya, gawa. So I challenge, then go. Observe us. Observe us. Gano'n na lang 'yun, eh. Kasi nga nung humina ang views nung nanalo si Marcos, ang hina ng views namin nun. Kahit before pa nun, minumura na kami. Pero hindi kami bumitaw kay PRRD. Yung pang minumura kami, yung mahina pang views. Eh, ngayon nga, pati hindi maka-Duterte, dumu-Duterte na, eh. Ngayon pa namin iiwan si PRRD. Hindi nga kasi bayad kayo, iba ang pera. O kita mo nga si Mike Abe ganyan-ganyan, iniiwan si PRRD. Iba kasi ang pera, iba pera. Gano'n, 'di ba? Then, hindi na ako magsasalita. Our actions will prove kung talagang iiwan si PRRD. Hmm. So, abangan niyo na lang, 'di ba? Antayin niyo kung tumigil kami. Kung talagang unti-unti naming iiwan ng Duterte at sasabihin, mumurahin. Kasi 'yun ang hindi ko magandang narinig, eh. Kasagsagan na binabanatan ng Duterte, si Banat Bay kumakain ng sushi, nasa Japan. Hmm. Ngayon, tahimik, kasagsagan, nagbalita kay Pulong, tahimik kayo. Alam mo minsan kung bakit kami tahimik? Kasi alam namin wala namang proof. Gusto lang nilang paputukin yung balita to divert. Naiintindihan? Kasi alam namin, nakikita namin yung strategy nila. Yan ang number one strategy ng kalaban, diversion. Kahit nga tayo mga DDS,
Alam mo kung paano tayo aatakihin? Mag-iingat po tayo dito. Idi-divide tayo. Tayong mga DDS, idi-divide tayo. Very careful. Mag-ingat po kayo diyan. But then again, sasabihin ng iba, "Hindi, sabi mo lang yan, coach. Tingnan mo." Tingnan niyo. Tingnan niyo. Mumurahin yan si PRRD. Pera lang katapat niyan. 'Pag natapatan ng milyon yan, mumurahin yan. Sige, good luck. Hindi ko na, again, ipagtatanggol ang Banateros. Tingnan natin, 1 month from now, 1 year from now, sa eleksyon, 2025 o 2028 kung iwan namin si PRRD. Then, you decide. Ngayon, kayo na rin mag-decide sino yung nililigaw kayo sa sitwasyon. Kasi by that time, napatunayan nyo na kung talagang iniwan ng Banateros si PRRD ang DDS. So, kayo na mag-decide. Ang sinungaling ba yung mga vloggers na nagsabi nun? O ang sinungaling yung mga viewers nun na nagsabi nun? O ang sinungaling itong Banateros? So, kailangan naisip nyo na. Ngayon, tanong, maniniwala pa ba kayo? Doon sa mga yon, kung sila ay nagsisinungaling. Tanong, kung ang nagsisinungaling naman Banateros, maniniwala pa ba kayo? Again, ang sasagot dyan, yung proof, yung action, hindi bibig namin. Action po. Sino ba kasi nagpakalat niyan? Hindi ko nababanggitin, basta kasi ayoko nung ano eh. Ano yan eh, maraming kalokohang ginagawa 'tong mga 'to. Pati yang kay Pulong, style nila yan eh. Ayan, sabi dito, Nenita, tama, all congressman, agency open the book, Coach Oli, gising ang mga kabayan natin. Yan. Sabi naman ni Phoebs, Banateros, hindi sinungaling. Huwag mo munang sabihin yan. Let's be fair. Aha, ako mismo but thank you, Phoebs, sa ano mo sa paniwala mo sa amin. Pero, para hindi tayo panatiko, sabi ko nga, wala yan sa pangalan, wala yan kung sino, ebidensya. So, thank you, but antayin natin. Antayin natin yung ebidensya. Action always speaks louder than words. Always. Action speaks louder than words. Always, always. Gival, kapag iniwan ng Banateros ang Duterte, talagang makatulfo sila. Sinakyan lang nila ang mga Duterte para sa mga support namin. Yes po. Action speaks louder than words. Ako po, kung bukas ang eleksyon, Sara ako. Pagka-presidente Dream House, hindi nga humingi ng sweldo si Mocha, sabi ni Banat, ngayon pa sila aalis. Di ba? Ngayon pang lumilipat na ang Agos. Dati nga sinalubong namin lahat ng Agos. Diretso kami. Ngayon pang nasa likod na namin yung Agos. But then again, ebidensya tayo. Obserbahan nyo. Lourdes, Duterte lang malakas. Correct, ang lakas ng Duterte ngayon. Kaya iba-iba eh. Yung banat nila, alam mo, itong banat ng yung banat nila kay Pulong Duterte na 51 billion is like parang yung banat ng isang vlogger na habang binibira si Sara ay si Banat ba ay nagtatampisaw sa snow at kumakain ng sushi sa Japan. Ganon. Parang hanip ang analogy. Hanip ang diversion, ang labo. Sabi naman dito ni Ma Cristina Nerol, Idol, iba ang pera. Gumalaw, walang prinsipyo ang taong ganyan. Si Judas iniwan si Jesus. Correct. Dati pa yan. Iniiwan.
Anong sagot ko? Iniwan ba namin si PRRD nung kasagsagan na ang views ay na kay Marcos? Kung pera-pera lang, ang laki ng pera dun. Kahit nga medyo hindi marunong, mahina pagkaka-vlog, eh, kumikita ron. Bakit? Andun ang views, eh. Hindi namin iniwan si PRRD. But anyway, again, action speaks louder than words. Tingnan nyo, 1 month from now, 6 months from now, 2025 election, 2028 election. I-save nyo po 'tong video na ito. Kasi ibabalik ko 'to. Bisdak girl, sabi, "Huwag ka na magalit Coach Oli basta kung ano man yung tsismis against sa inyo hindi totoo." Ako hindi po ako sabi ko sa inyo hindi ako mapagpatol, eh, 'di ba? Hindi ako nagagalit. Kaya lang dinikit kami, kaya lang naman ako sumagot ngayon kasi paulit-ulit 51 billion ganyan ang nababasa ko sa comment section naiinis na nga ako kabubura. 51 billion ni Pulong ba't di niyo ipagtanggol, ba't tahimik kayo? O iniwan niyo. May mga gano'n. 'Di ba? So, sinagot ko lang. Yung ano, yung tsismis na yun hindi ko pinatulan yun. Eto lang kasi konektado na kay Pulong. Iniwan namin si Pulong. Yan. Serafin Cruz, yes, correct po. Sabi niya ganti nila kay Pulong Duterte yan. Yung Davao, not for sale. Yan ang sagot nila sa Davaoenos are not for sale. Ano? 51 billion. Kita mo? Diversion, di ba? DDS. I'm addressing the DDS. Matuto po tayong ano ha. Alam ko matatalino ang viewers ng DDS. Alam nila na dinadivert ang issue. So kunwari, binira si Pulong ng 51 billion, binanata nitong vlogger na ganito, tanong, asan ang ebidensya? At tanong, ba't hindi mo kaya maging fair? Ba't hindi mo lahat hingan? At yung nagbalita, sabi si Saldico, yung mga negosyo mo, ganito. Ba't yung ibang congressman, hindi mo di ba, laging fair, no? At hindi ko lang yan sinasabi na huwag kayong maniniwala sa ibang vloggers basta-basta nang walang ebidensya. Kahit kay Coach Oli, sa Banateros, kay Banat Bay, kay Boss Dada, hingad nyo lagi ng ebidensya. Gusto nyo kahit hindi nyo nahingan yung ibang vloggers ng ebidensya, kami lang Banateros eh. Kasi we will stick to the evidence. Madali pong manira. Pwede ko sabihin to si PRRD, 30 asawa niyan eh. Sabay-sabay. Di ba? Ang dali eh. Alam mo, 30 asawa niyan ni PRRD. At binabanatan. Tatlo sabay-sabay habang nagpupulburon. Naku, baka katin yun. Yari ako. Di ba? Nandali ko pwede kong pagbintangan eh. Lalo na yung galit kay PRRD, paniniwalaan naman. Bakit galit eh? Di ba? Yung pula, dilaw, magagalit. Ay, oo, totoo yan. Ay, babaero talaga yan si PRRD. Kita mo yung mga interview niya? Nagpapakiss pa? Di ba may kaso sila Duterte, pinagbintangan ni Trililing tungkol sa drug lords daw? Ayan na, connect. Di ba? Yan umasal ang taong nasaktan. Ulit, hurt people. Ang taong nasaktan, masasaktan. Bakit? Dilaw yan, lilubog sila ng Duterte. Wala sila, nalaos eh. Natural, galit sa Duterte. Ang dilaw, galit sa Duterte. So kahit anong chismis ibato mo kay Duterte, kakagatin nila. Papaniwalaan nila. Huwag tayong gagaya doon mga DDS ha. Kahit galit natin, hihingan natin ng ebidensya. Para hindi tayo kagaya nila. Ito mo, pinaniwalaan nila yung 51 billion. Di ba? Sabi dito, tayan si Mike Abe kaya walang di ba kita mo? Balimbing eh. As far as I know, alam ko Duterte yan dati. Tingnan mo ang tabas ng dila. Kung ngayon ikaw, dilaw,
May galit kay Duterte. Dilaw ka ha, at alam natin hindi dilaw si Mike Abe. Pero paniniwalaan mo si Mike Abe. Bakit? Galit ka nga sa Duterte. Tanong, naghingi ka ba ng ebidensya? Pinoy TV News, yan ang ganito, sigaw natin, PR ng mga DDS ha, ilabas ang ebidensya nila. Lagi ganyan ang sigaw, ebidensya. Hindi kayo puro pasabog, kakanain nyo ng kakanain si Pulong. Palibhasa, sinabi niya, the Baweños are not for sale. Nagsalita rin si Sara.